Showtime masususpend na naman ba? Bimbi at Riza pinaghiwalay muna. Ito pala ang dahilan. 47th birthday at anniversary ng Eat Bulaga pasabog. Talaga namang isang pasabog na selebrasyon nga ang nangyari sa Eat Bulaga ngayong Huwebes, July 30, 2026, na matatanda ang pasimula pa nga lang sa mga pasabog at pasurprise ng Eat Bulaga sa kanilang 47th anniversary. At gaya nga ng napag-usapan na natin noon, ay present syempre si Tito Sen sa opening at kumpleto ang TVJ sa mahalagang selebrasyon na ito ng Eat Bulaga. Nakasama din dito ang mga sponsors ng Eat Bulaga gaya ng CDO Homestyle Corned Beef, Mang Inasal, Ajinomoto, Ensure Gold, Jolly, EO Executive Optical, Smart, E-Cooter, at KFC. Na kung saan ay nagbigay din nga ng message ang mga The Bark ads, at nagpasalamat sa TVJ. Ganun na rin nga si Bimbi, na masayang nagpasalamat sa TVJ, at naging parte siya ng Eat Bulaga, na tinawag pa nga niya itong isang karangalan. At gaya din nga ng una na nating napag-usapan noong June 2026, ay pinaghiwalay na nga muna si Bimbi at Riza para sa pagsisimula ng isang pasabog na plano ng Eat Bulaga sa tambalang Riza at Bimbi, na mukhang ang inakala nga natin na si Bimbi ang mapapasama sa Team Barangay ngayong 47th anniversary ng Eat Bulaga, ay mukhang si Riza nga muna ito. Na mga dapat naman nga nating abangan, ang plano na ito ng Eat Bulaga sa tambalang Riza at Bimbi, ngayong nagsimula na nga ang mas pasabog na Eat Bulaga sa mga susunod pang mga araw at mga buwan. Na kung saan ay gaya ng ibang The Bark ads, ay nagbigay din ng message ang Team Barangay, at nagbigay ng kwento bilang isang The Bark ads. Hindi lang yan, dahil bumisita din sa Eat Bulaga ang mga dating mga The Bark ads at naging parte ng Eat Bulaga sa segment na The Age is Right gaya ni Miss Deborah Liz. Miss Chiki, at ang nanalo noon sa isang game segment ng Eat Bulaga na si Elmar. At syempre dahil Flanex Day, ay present din si The Bark ads Isa Calzado sa barangay at nakasamang sumugod sa sugod bahay. Naglaro din sa segment na Gimme 5 laro ng mga The Bark ads henyo, ang Team The Clones, Team EB Babes, at ang Team Street Boys. Na kung saan ay ang nakapasok nga sa round 2 ay ang Team EB Babes at Team Street Boys. At ang nanguna at naglaro nga sa jackpot round ay ang Team Street Boys, na nag-uwi naman ng 20,000 pesos. At syempre gaya din ng ilang beses na rin nating napag-usapan, ay present din si The Bark ads Wally dito, na nagpakita naman sa kamera bago matapos ang Eat Bulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, kung may good news naman ang Eat Bulaga at mga The Bark ads ngayong 47th anniversary nila, ay may bad news naman ng Showtime, at mukhang nanganganib na namang masuspinde. Sa katunayan, pinatawag na nga ng MTRCB ang mga producer ng It's Showtime,
kasunod ng mga reklamo laban sa kontrobersyal na episode nito noong July 24. Itinakda din ng isang pagdinig na ito upang tukuyin ang mga posibleng paglabag ng Showtime dito. Formal na inutusan ng MTRCB ang mga producer ng It's Showtime na humarap sa Hearing and Adjudication Committee nito, matapos ang sunod-sunod na reklamo ukol sa episode ng programa noong July 24. Sa isang notice to appear na inilabas ng ahensya, na inatasan ng MTRCB ang mga kinatawan ng GMA Network Inc. at ABS-CBN Corporation na dumalo sa pagdinig noong July 29, matapos makatanggap ng maraming reklamo mula sa mga manunood hinggil sa umano'y nakakasakit na nasabi sa isang episode ng Showtime. Pangunahing nakatuon ang mga reklamo sa isang segment skit ng programa na itinampok sa segment na Laro-Laro Kick, kung saan inakusahan ng mga nagrereklamo ang host na si Vice ng pagbibitiw ng mga pahayag, na tinawag ng racially insensitive and colorist remarks. Kasama rin sa mga reklamo ang segment na Lugaw, na naging viral na ngayon, na kinasasangkutan nina Vice Ganda at ng kanyang partner na si Ayon Perez. Ayon sa MTRCB, ang mga reklamo, kasama ang mga natuklasan ng Monitoring and Inspection Unit nito, ang nag-udyok sa ahensya na suriin kung ang broadcast ay lumabag sa Section 3 ng Presidential Decree No. 1986. Na kung saan nga ay ipinagbabawal ng batas na ito ang mga programang pantelebisyon na naglalaman ng material na itinuturing na labag sa batas, public morals, good customs, or public order. Inutusan din ng mga producer na magsumite ng mga dokumentong nagpapahintulot sa kanilang mga kinatawan na humarap sa komite. Nagbabala ang ahensya na ang hindi pagdalo sa pagdinig ay maaaring magresulta sa pagpapasya sa kaso batay lamang sa mga ebidensyang nasa record na. Dumating ang pangyayaring ito ilang araw lamang matapos humingi ng paumanhin sa ere si Vice, kasunod ng matinding reaksyon ng publiko online dahil sa kontrobersyal na skit. Sa episode ng It's Showtime, noong July 25, kinilala ng komedyante na may ilang bahagi ng programa na itinuring ng mga manunood na nakakasakit at walang sensibilidad. Na ayon nga kay Vice, nakarating po sa aming kaalaman na may mga madlang people po na hindi nagustuhan o na-offend sa ilan sa aming jokes o biruan dito sa Showtime pati na rin sa ginagawa namin sa Miramar, Vice said. They found the jokes offensive or insensitive. The last thing we want is to displease you o hindi mapasaya ang aming madlang people. Kaya naman ina-acknowledge namin ang inyong saloobin at humihingi po kami ng paumanhin sa inyo and we will try to do better, the host added. At base nga sa pinakabagong ulat mula naman sa Inquirer.net, ay ang kaso nga ng Showtime sa MTRCB ay nananatiling nakabinbin at malulutas pagkatapos ng pagsusuri ng mga kinakailangang dokumento, na mababasa nga dito na, the MTRCB noted that the case remains pending, and will be resolved after the evaluation of the required compliance documents and evidence on record. As the matter remains under consideration, the board shall refrain from making any further statement that may prejudge its final disposition, the MTRCB concluded. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?